Hello mga ka-Android Phil, finally nandito na sa atin ang pinakabagong budget-friendly smartphone, ang Infinix Smart 9. At sa ngayon, meron pa lamang itong isang variants na available sa market, ang 3GB of RAM and 64GB of internal storage. At nabili ko ito sa halagang 2,799 pesos. At pagdating naman sa kulay na available nito ay meron itong tatlong kulay, which is Neo Titanium, Metallic Black, and itong Mint Green. At pagdating naman sa inclusion nito out of the box ay meron itong warranty card, hard plastic case, SIM ejector pin, Type-C cable, and 10 watts charging brick. At tinest natin ito from 21% to 100% at umabot ng almost 2 hours bago mapuno ang phone na to. Okay, pagdating naman sa design ng smartphone na to, kung ating titignan ng mabuti yung appearance nito, ay parang hindi isang budget-friendly smartphone. Dahil maganda talaga yung design niya at hindi talaga tayo mahihiyang i-flex o ipantapat ito sa ibang smartphone na nasa ganitong presyo. Plus, idagdag pa natin dito ang kanyang punch hole camera, dual speaker at itong side-mounted fingerprint scanner na napaka-responsive and accurate. Now, pagdating naman dito sa kanyang SIM tray, ay pwede itong lagyan ng 2 nano SIM card and micro SD card. Na saktong-sakto talaga para dito sa smartphone na to na 64GB lamang yung built-in storage nito. Moving on at pag-usapan naman natin ang kanyang display kung saan ito ay naka 6.7-inch IPS LCD display. May HD+, 720p resolution and may 120Hz screen refresh rate. At meron itong 4 na option which is 60Hz, 90Hz, 120Hz, and auto switch refresh rate. At dito sa UFO test natin ito sinubukan nang sa ganun makikita talaga natin kung accurate ba talaga ang makukuha natin pagdating dito sa kanyang refresh rate. At nagulat ako sa naging result dito dahil umabot ito hanggang 90Hz refresh rate. Di kagaya dito sa ibang latest smartphone ngayon na minamarket nila na nasa 120Hz screen refresh rate daw, pero pagdating dito sa UFO test hanggang 60Hz lang talaga ang kayang maisagad sa screen refresh rate nito. Moving on at pag-usapan naman natin ang kanyang camera performance kung saan ito ay may 13MP main shooter, 2MP auxiliary lens, and 8MP naman for front-facing camera. At ito yung mga sample shots natin. Now, pagdating naman dito sa kanyang video resolution, ay kayang mag-record nito ng 720 at 30 frames per second and maximum resolution 1080 at 30 frames per second. At kagaya ng inaasahan natin pagdating sa camera ng isang entry-level smartphone, nasaktuhan lang talaga yung naibibigay na video quality nito. At medyo malog din yung kuha natin dito dahil wala pa itong video stabilization. Okay, sunod naman natin pag-usapan ay ang kanyang performance kung saan ito ay may latest operating system XOS 14 based on Android 14 Go Edition out of the box. At ito may chipset na binubuo ng CPU na MediaTek Helio G81 and GPU na Mali G52 MC2. At pagdating dito sa kanyang performance ay okay naman siyang gamitin sa mga social media app kagaya ng Facebook, TikTok, YouTube at iba pa. At kung sa gaming performance naman ito ang pag-uusapan ay pwedeng-pwede naman ito gamitin sa mga light games kagaya ng Mobile Legends at ang kayang maibigay sa graphical settings dito sa atin ay ultra sa graphics and high naman para sa frame rate. At dito sa paglalaro natin, so far, smooth naman yung gameplay natin dito. At kahit papano nakakasabay pa din naman tayo sa pagbato ng skills at kahit na maraming animation o clash ang nangyayari dito sa laro ay wala naman akong matinding frame drop na na-experience. At pansin ko lang din na kahit babad ako sa paglalaro dito sa Mobile Legends, ay wala din akong nararamdaman na sobrang pag-init dito sa device. Kaya naman para sa akin ay sulit na sulit din ang phone na to gamitin na pang online games sa MLBB. At pwedeng-pwede na ito i-recommend sa inyo na ito na lang ang bilhin nyo na pang giveaway o pang regalo sa nalalapit na Pasko. And that's it. That's all for today mga ka-Android Phil and see you on my next review.